O, ito na lang. Wala akong papangalanan sa politiko. Meron isang politiko, dating mayor. May mga tao ang administrasyon ni Pangulong Duterte. Isang taon to, taga doon sa isang lugar sa Cavite. Ha? Yung taong isang taga isang lugar sa Cavite, hindi ko babanggitin kung lungsod o bayan lang. Gustong idawit ang isang mayor doon noong 2016. Gustong isama sa drug list. Ano ang ginawa ko? Hindi anakyat ko sa taas. Hindi kasama yan. Maayos na tao yan. Ha? Ikakalaborate ko na lang, hindi ko na lang ibubong ididetalye. Ngayon, anong ginawa ng isang opisyal na malapit kay Pangulong Duterte? Hinututan yun. Pag kailangan ng babae, kukontakin ng mayor. Oh, mayor, kailangan ng babae ni ganito. Kailangan maipadala kagad sa Malacanang. Di ba? Ako mismo nag-deliver nun. Ako mismo nagpahatid nun. Anong usapan? Ang babae dapat walang hikaw, walang kwintas, walang singsing, walang suklay na dala at walang bag o maliit na kahit anong gamit. Walang cellphone pag i-deliver sa taas. Tatlo pa yun. Oh. Magkano ang kapalit nun? Siyempre, hindi ko na sasabihin kung magkano binabayaran ng mayor. Kesyo, ang dami-dami niya sinasabi about sa amin. Tapos, pinake news niya, si Isko, ni si Pangulong Duterte, tinawag niyang mangkanor. Tapos ngayon... Sandali. Yung sinasabi ni Banat Bay na tinawag daw si dating Pangulong Duterte na mangkanor, nakailang babae ba ako nagdala sa Malacanang? Hindi ko mabilang. Pero hindi ko na itutuloy yun kung saan para yung mga babaeng nadala ko dati dyan sa palasyo ng Malacanang nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Hindi ko na irerekta kung sino yung binalhan ko, sino yung kausap doon at ano ang dati nilitan niya ko to eh. Bawal ang hikaw pag naghatid sa Malacanang, bawal ang hikaw na may hikaw ang babae. Bawal may singsing, bawal may kwintas ang mga babae na i-deliver ko dyan sa Malacanang at lalong bawal ang babae na may dalang suklay, bawal ang babaeng may dalang bag, maliit, malaki, bawal. Bawal yun. Hindi ko nilang i-mention kung saan ko para kanino yung mga babae at kanino ko kinuha ang mga babae. Ang presyo ng isang babae tumataginting na 120,000 per ulo yun. Per ulo yun, isang babae. Isang kilalang socialite lang ang kukunan ko ng babae. At alam na ng socialite, pag para sa Malacanang, alam na ang protocol kung ano ang mga dapat nawala sa katawan. Alam niya ni Byron. Tuloy. Kayo kagago. Tapos ngayon nag-aaway-away na kayo. Gusto ninyo papabagsak ang administrasyon ni Pangulong Marcos. Para saan? Magbalik ang mga tropa pips ni dating Pangulong Duterte na mga kurap? Ha? Para na naman makagkabal na naman ng limpak-limpak na kwarta? Ha? Gusto niyo pabalikin na naman yung matanda para gamitin? Ha? Gusto niyo gamitin na naman yung matanda sa kawalang hiyaan ninyo? Yan ang problema sa inyo eh. Ha? Ba't hindi mo masabi, Banat Bay, yung mga pinagkasabi ni Maharlika dati, nabugaw ka? Oh. Ba't hindi mo masabi? Di ba sinasabi yan ni Maharlika dati sa live niya? Na nagbubugaw ka ng mga dancer? Si Maharlika nagsabi niyan. O ba't hindi mo mabanggit kanina sa patutsyada mo sa kanya? O, bakit takot ka? Baka may mag-react na totoo. O, di ba? May nagsabi. Si Maharlika dati. Bugaw ka. Di ba yan ang allegation sa'yo dati ni Maharlika? O, ba't hindi mo siya ribatan doon? O,
Baka yun, hindi fake news yun. Baka totoo yung sinasabi ni Maharlika. Nabugaw ka. Ito may bugaw kang tao. Si Dada. Di ba? Yung bakulaw na patay gutom mo. Natauhan mo. Yung tinatawag mong boss Dada pero inutil. Pero ignoring it is just simply saying, totoo. Bakit? You're afraid. Kasi malalaman namin na sinungaling ka kung sakasakaling i-deny mo yan. Kaya hindi mo na lang dinideny kasi totoo. Para kasuhan mo ako. Now you know. Now alam mo na yung batas. Ang dami mo dyan marami ka dyan mga matatanda sa gobyerno. I'm sorry to say, I'm just being honest here, mga palangga. Duterte supporter tayo sa mga magaganda. Pero, Byron, hindi ba ikaw ang nagsusupply ng mga babae sa mga lolo natin dyan, ng mga makyoho na? Yung mga sotil, yung mga salot sa bayan natin? Yes, maraming salot sa bayan din natin na sa paligid ni Pangulong Duterte. Do you think nakikita ni Pangulong Duterte yan? Magkano nga palang bigayan sa mga babaeng binubugaw mo sa mga matatanda dyan sa gobyerno? Hindi ko pwede sabihin kung sino ang source ko. Pero kung kakasuhan mo ako, which is impossible, sasabihin ko sa korte kung sino-sino ang mga matatanda na binubugaw mo, na binibigyan mo ng babae. Magkano kadatuan ng mga kababaihan na binubugaw mo. So, kung gamit mo ng pangalan ng Diyos, sabihin mo lang, uuwi ako dyan, gagawin kitang santo. Ito na lang, wala akong papangalan isang politiko. Mayroon isang politiko, dating mayor. May mga tao ang administrasyon ni Pangulong Duterte. Isang taong to, taga doon sa isang lugar sa Cavite. Ha? Yung taong taga isang lugar sa Cavite, hindi ko babanggitin kung lungsod o bayan lang. Gustong idawit ang isang mayor doon noong 2016. Gustong isama sa drug list. Ano ang ginawa ko? Hindi anakyat ko sa taas. Hindi kasama yan. Maayos na tao yan. Ha? Ikakalaborate ko na lang, hindi ko na lang ibubong ididetalye. Ngayon, anong ginawa ng isang opisyal na malapit kay Pangulong Duterte? Hinututan yun. Pag kailangan ng babae, kukontakin ng mayor. Oh, mayor, kailangan ng babae ni ganito. Kailangan maipadala kagad sa Malacanang. Di ba? Ako mismo nag-deliver nun. Ako mismo nagpahatid nun. Anong usapan? Ang babae dapat walang hikaw, walang kwintas, walang singsing, walang suklay na dala at walang bag o maliit na kahit anong gamit. Walang cellphone pag i-deliver sa taas. Tatlo pa yun. Oh. Magkano ang kapalit nun? Siyempre, hindi ko na sasabihin kung magkano binabayaran ng mayor. Magpakatotoo tayo. Diba? Ngayon, hindi nyo isinama kasi napakinabangan nyo. Kahit kalaban nyo sa politika ang mayor ngayon, hindi nyo na tinuloy. Dahil nagkataon, nakasama nyo ako, talagang nagpakadahirap din ako noon, inabsulto nyo, hindi nyo na isinama sa list. Huwag tayo mag-ululan. Ha? Kaya salamat sa Kongreso, salamat sa isang Martin Romualdez na nabulgar kung magkano ang napunta kay Congressman Pulong Paulo Duterte na 51 bilyon kung hindi pa pala sa isang katauhan ng isang liderato na sinasabi niyong tambaluslos, sinasabi niyong diktador, sinasabi niyong mapaniin. Kung hindi dahil kay Martin Romualdez, hindi namin malalaman na may 51 bilyon pala ang Davao City sa distrito ni Congressman Paulo Pulong Duterte. Ha? Kung hindi pala nabanggit yan, siguro hindi gaganyan si Pangulong Duterte. Hindi siya magsasalita. Sa bagay, hindi natin masisisi yung matanda. Hindi natin masisisi si dating Pangulong Duterte. Nakanti yung anak eh. Medyo nadungisan. Yung sinasabing malinis ang pangalan. Di ba? Ito na lang. Hindi nyo na ako magbabanggit ng pangalan, ha? Meron pa dating assistant secretary. Dating assistant secretary ng ahensya ng gobyerno. Pinangalanan ni Pangulong Duterte ito mismo. Hindi ko na rin i-mention siya. Kung sino yung pinangalanan niya.
Hindi ko napapangalanan to. Nadawit daw sa korupsyon. Dawit daw sa pangungutong sa mga kontraktor. Hindi ko nababanggitin kung anong ahensya ng gobyerno, ha? Pero sabi ko, dawit daw itong assistant secretary sa pangungutong sa mga porsyento sa mga kontraktor sa paggawa sa kalsada nationwide. Alam nyo na yan. Ngayon, yung assistant secretary na yan, taga Mindanao din. Nakausap ko to one time. Nakamit ko to one time. Ang dami niyang sinabi sa akin na willing siyang humarap. Totally, nung pinangalan nga siya ni Pangulong Duterte, bilib ako sa assistant secretary to eh. Hindi niya talaga niyayari si Pangulong Duterte. Sino mismo ang nakikinabang daw? Yung dalawa sa malapit kay Pangulong Duterte. Hindi ko na i-mention kung sino yung dalawang binabanggit na to. Dalawang malapit kay dating Pangulong Duterte ang nakikinabang ng kickback daw sa mga payola na yon. Nilabas ko ang voice record na yon. Katakot-takot na harassment ang inabot ko sa assistant secretary na to. Dahil ang gusto niyang mangyari, bakbakin ko yung dalawang personalidad na to, na alam niya naman na natatauhan ako ng administrasyon, tauhan ako ng Duterte administration, at sa akin lang siya nagkwento, doon pa siya nagkamali. Natural, di ko gagawin yun. Yung ba ang malinis, pinarating ko mismo yun. Sa taong dalawang malapit kay Pangulong Duterte. Anong ginawa nila? Pinaban yung assistant secretary na yan. Pinaban sa Malacanang, pinaban sa kahit anong gobyerno na hindi pwedeng pumasok. Buti na lang nakamove on na yung taong to. Nagkita kami mga 6 months ago sa SM Manila. Nag-coffee kami sa Starbucks. Nagkaayos kami doon. Diba? Sa mga taong hindi naman malapit talaga na masasabing nakarekta sa taas, natutudepensa kay Pangulong Duterte, kung wala kayong alam, tangina ninyo, tigilan nyo ako. Ako, tinatawagan mismo ako ng malalapit kay Pangulong Duterte. Alam nyo ugali ko. Alam nyo ugali ko. Nakasave ang mga conversation. Nakasave ang mga text na yan. Kaya huwag tayong magbullshitan. Yan ang... Kaya nga yung mga atake ko sa mga ibang personalidad noon, natatawagan ko, bababuhin ko, utos lahat niya sa taas eh. Sa akin nakarekta yan, hindi sa ibang vlogger. Sa akin nakalinya. Anong kapalit na inabot ko ron? Patong-patong na kaso. Ngayon nga, nakapesto pa rin yung iba doon na malalapit kay Pangulong Duterte. Parang dinededman na lang din ako. Ano sasabihin ninyo ngayon? Nasa Marcos administration na ako. Tao na raw ako ni Romualdez. Putang ina ninyo. Anong pag-uisip yan? Yan ang mga kukute ng ibang DDS na sarado ang utak. Kinumet nung isa, sa usaw na rin kaagad doon. Bakit? Kayo lang ba ang may-ari ng Pilipinas? Kayo lang ba ang nagmamahal sa bansang Pilipinas? Uulitin ko po, dating Pangulong Duterte. At 10 ng mga sipsip na nakapalibot sa'yo dyan, na bulong ng bulong. Dahil may edad na po kayo, madali kayo mapaniwala sa bulong. Mapadaling mapasawsaw. Masakit po ba ang nangyari na napangalanan ng anak ninyo? Na si Congressman Pulong Duterte? Na kung saan, gusto lang naman, di ba, ipaliwanag saan nadala ang pera na 51 billion. Si Dilima. Dave, sandali Dave, down, son. Ito, sasagutin kita Si Dilima lang po ang napakulong nila. Bakit nakalabas? Bakit na-absuelto yung Ali? Mabigat ang ebidensya kay Dilima. Di ba sinasabi nila? Bakit nakalabas? Bakit napawalang sala yung Ali? Ito ang tanong. Ang nag-file ng kaso, hindi po Marcos administration. Duterte administration.
Natural, bago nila ipinel yan, sinasabi nilang mabigat, sinasabi nilang maano, bakit naging lobo na binutas, puro hangin? Ano nangyari? Ha? Huwag niyo sasabihin na pasiba na kasi ang administrasyon. Huwag ganon. Ha? Pag ganon ang pananaw ninyo, putang inatanga kayo. Kasi hindi na si Digong. Kaya nabayaran na yung just judge. Tangina, pag ganon ang pananaw nyo, mga kaibigan, kawawa ang magulang ninyo. Bakit nagkantutan ang nanay at tatay ninyo? At bakit bobo at tanga ang lumabas sa kagaya ninyo? Pag ganyan ang pananaw ninyo. Di ba? Madaling gumawa ng kaso. Madaling gumawa ng kwento. Pero pagdating sa korte, isa-isa inuurirat yan. Totoo ba to? Totoo ba yan? May katibayan ba talaga yan? Sapat bang ebidensya yan? Ganyan po ang labanan sa korte. Ha? Hindi pwedeng katuwiran nyo kasi nabayaran. Kasi hawak na ni Marcos. Dikit na yan sa mga Romualdez. Putang inang yan. Pag ganyan ang pananaw ninyo, kaibigan, hindi ako nagugulat. Bakit maraming tanga ang naniniwala sa mga pinagkasabi ni dating Pangulong Duterte kahapon? Nakakaawa. Ha? Nakakaawa. Tandaan nyo. Nakakaawa. Tapos kahapon may mga panawagan pa. Si dating Pangulong Duterte na sa militar, sa AFP. Mr. President, tapos na po ang term nyo. Ha? Tapos na ang panahon mo sa Malacanang. Ha? Katulad din kita na isang pangkaraniwang tao. Isang private citizen ka, private citizen din ako, parehas lang tayo. Ha? Kung meron ka talagang malasakit, Ginoong Pangulong Duterte, sa bansang Pilipinas na to, na pagkababa mo, sa termino mo, kung may totoo may malasakit ka talaga, magbigay ka ng magandang solusyon sa administrasyon. Magbigay ka ng magandang payo, magbigay ka ng alam mong ikabubuti. Yun ang ibigay mo. Ha? Hindi yung nakante yung anak mo, nayari si Paulo Duterte, putak ka ng putak na rin. Ha? Sir, may edad na po kayo. Ha? Ikaw na po ang nagsabi, matanda ka na po. Pahalagahan niyo po ang buhay niyo. Ha? Ako nga, ayoko nga na tumakbo ka pang senador. Ayoko kasi may edad na po kayo eh. Mai-stress lang kayo. Ha? Yung mga tao na gusto kang patakbuhin ng mga vlogger na nag-iingay-ingay, yan yung taong gusto kang ipahamak. Mahal na Pangulo. Yan yung mga vlogger na gusto kang ululin para lang may mai-content. Ha? Kung totoong may malasakit sila, sasabihin nila sa'yo. Magbigay ka ng solusyon na may pakinabang. Ha? Yun ang gawin mo. Hindi yung utang ina, gagawa ka ng kwento. Gagawa ka ng isang eksena para may papag-usapan. Eh, ang labas niyan, dating Pangulong Duterte, tarantado ka. Gago ka. Chismoso kang putang ina. Yan ang labas niyan. Ha? Yun ang lalabas niyan. Kasi, chismis lahat ang binitawan mo salita eh. Magagamit ba sa korte yung mga sinabi mo kahapon? Hindi. Magagamit bang ebidensya yan sa Marcos administration? Hindi. Uusad ba sa impeachment yan? Hindi. Ikaw ang may kasalanan. Kung totoo to ha, kung totoo itong adik si dating Pangulong Marcos, kung totoong gumagamit ng cocaine, kung totoo man, ha? Ikaw ang gago. Dating Pangulong Duterte, alam mo pala, tiyak mo pala na gumagamit si Pangulong Marcos. Bakit mo hinayaan na makapwesto? Bakit mo hinayaan na magkakaroon kami ng isang adik na Pangulo ng bansang Pilipinas na ikaw pala'y alam mo? Di ang lalabas nito.
gumagawa ka ng kwento. Gago ka palang putang ina mo ka. Di ba? Yan ang hilig mo rin, magputang ina. Di ba? Kaya nga kami nagpuputang ina ako noon eh. Dahil yun ang gusto nyo eh. Di ba? Tawa nga kayo ng tawa sa akin pag ako pinapanood ninyo. Oh. Di ba? Hindi nangangahulugan ako yung nagsasalita against sa iyo, Mr. President Duterte. Eh nangangahulugan na nawawalang respeto ko. Nangangahulugan na wala na akong amor sa iyo. No. Believe ako sa iyo dahil sa ginawa mo sa bansang ito. Pero hindi lang ako believe sa iyo. Bakit hindi mo siya isinama? Bakit hindi mo siya inano noon? Yun lang ang tanong namin. At tanong ko po. At tiyak ko po ako. Ibang nanonood dyan, yun din ang katanungan. Bakit ngayon mo lang to kinukuda? Bakit nung panahon mo hindi? Dahil kapartido mo nga. Di ba? Mr. President, mas the best, manahimik ka. Ha? Isarada mo ang bunganga mo. Ha? Mahirap pong mawala sa mundo na may puro sama ng loob. Mr. President, believe me, mahirap po yung ganyan. Ha? Masama po yan. Yung ka, yung kukuda ka, napakahirap po yan. Napakahirap po yan. Na na sama ng loob ang abutin mo. Mahalin mo na lang ang mga apo mo, alagaan mong mga apo mo, kung ano man mo, may mga anak ka pa sa ibang lugar. Ipakita mo ang natitira mong buhay. Mahal kita, dating Pangulong Duterte. Pero sa pagkakataon na to, ikaw ang nagturo sa amin. Lalo na sa akin. Suportahan ang administrasyon ni Pangulong Marcos. Igalang, irespeto, tulungan. Sinusunod ko lang yung sinabi mo. Pero hindi lang ang nahulugan na porke supporter mo ako, putang ina ka, aawayin ko ang administrasyon na to. Hindi po mali po yun. Nasa Biblia po, nakalagay, Ginoong Pangulong Duterte, igalang, irespeto ang sino man ang namumuno sa bansa. Pagkos sila'y hinirang ko. Diyos ang humirang sa administrasyon na to. Diyos ang naglagay kay Pangulong Marcos. Diyos ang naghirang kay Romualdez bilang House Speaker. Ginamit lang tayong mga tao at yung mga bumoto sa kanila para sila ay suportahan nila ang Marcos administration. Yan pong tandaan nyo, tapos na po ang term nyo. At doon sa mga putang inang mga vlogger, sagutin nyo ang tanong ko. Ilan politiko ang nakasuhan ni Pangulong Duterte? Ilang politiko ang naipakulong niya talaga na nahatulan na nakumbik dahil sa illegal na droga? Yun ang sagutin ninyo. Huwag niyong i-rebat itong live ko na gadadamputin nyo lang para gumawa ng kwento na kung ano-ano. Ang linaw ng sinasabi ko, sagutin ninyo ilan ang naipakulong, ilan yung napatunayan sa korte na dawit talaga sa illegal na droga, yung mga pinangalanan ni Pangulong Duterte. Kung hindi nyo kayang i-rebat yun at hindi nyo kayang sagutin, putang ina ninyo, isara ninyo ang mga account ninyo. Kasi kayo, umaasa lamang kayo sa mga sahod nyo sa Facebook, sa YouTube, at sa palipad ng mga tanganyong follower. At sigurado ako, hindi nyo kayang sagutin yan. Mga putang ina ninyo. Bullshit kayo. Kanya-kanya lang tayong opinion. Magpakatotoo tayo. Balat May, yun ang ribat mo. Yun ang the best. Pero hindi mo ako kaya, Byron. Matalino ka. Matalino ka, pero sa katanga. Kaya Byron, kasi magkakatanga ka. Dilaan mo ito. Yan. Dilaan mo. Dilaan mo. Sa lahat ng mga DDS, sandali. Sa lahat ng mga DDS vlogger na tanga, dahil mga bugok kayo, dilaan nyo ito. Yan. Dilaan nyo. Kaya nyo? Hindi. Kasi nga, tanga kayo. Tanga! Bobo! Ugi ng ina nyo! Bye-bye!
Pilipinas! Mahalin natin ang ating bansang Pilipinas at higit sa lahat, tulungan natin ang gobyerno ng Marcos administration. Walang tutulong sa bansang Pilipinas kung tayo'y watak-watak, kung tayo'y nag-aaway-away. Pilipino tayo, dito tayo isinilang, dito tayo mamatay. Masarap ang maging Pilipino. Alam niyo po, talagang para sa akin, isa itong karumal-dumal na pambabastos sa Malacanang. Isa itong napakalaking issue na dapat imbestigahan, yun pong pagmamangkanor ng mga tauhan ni Digong diyan po sa Malacanang. At involved pa nga po dito ay mga kababaihan, 'di ba? Medyo nakakaalarma 'to kasi kaya pala naging talamak itong si Kibulok sa pagkikiskis ng hotdog sa kanyang mga pastoral at dito kay alias Amanda kasi nga po 'di ba? Diyan nga lang sa Malacanang nakakapagmangkanor sila what more pa kaya sa ibang lugar. 'Di ba po? Dapat ito maimbestigahan din 'to itong sitwasyon na ito masyado nilang binaboy ang Malacanang, ginawa nilang burikatan, ginawa nilang tambayan ng mga pokpok. 'Di ba? Medyo nakakadismaya. Kasi nga po, katulad ko, isang Pilipino na nagnanais makatuntong ulit sa Malacanang. Ako, nakapunta ako ng Malacanang parang grade 3 or grade 4 yung namin, field trip namin. Tas hindi pa kami dun sa mismong Malacanang nakapunta, dun lang sa may labas, sa parang may garden lang. 'Di ba parang nakakadismaya lang na ganito nila binastos etong Malacanang. Alam niyo po ba ang ating First Lady ngayon, pinapaganda ang Malacanang. Nagpagawa po siya ng pinaayos niya yung parang mini museum para po sa mga presidente, past and present president. Meron po diyang pinagawa ang ating First Lady. Panoorin po ninyo. It is now open to the public. I invite everyone to come and join. Puntahan ninyo, lalo na yung ating mga estudyante na nais makita ang lahat ng mga pangulo ng ating republika. Ay nandyan lahat, nandyan yung konting kwento ng kanilang buhay. At ngayon ay officially open na, and that is why I am inviting everyone to come and if you are in this part of the city,
to come and visit it. I think it's very educational, definitely. It's free, by the way. We don't charge an entrance fee. So come one and come all. And I think that you will find it very, very interesting. Thank you very much. Good afternoon. Diba, kita nyo, pinaganda ng ating Pangulo at ni First Lady, yan pong Malacanang. Ibinalik ang dating dignidad. Alam nyo, nakakaano po talaga, nakakadismaya po yung ginawa talaga ng mga tauhan ni Digong at netong si Digong diyan po sa Malacanang. Hindi po magandang parte ng kasaysayan natin yan kasi naging parang isang maruming lugar itong Malacanang at ginawa po itong bahay ng mga kalapating mababa ang lipad, 'di ba? Medyo nakakaano po 'yun, nakakadismaya. Buti na lamang talaga meron po tayong Pangulo at First Lady na pinapahalagahan po ang isang historical na lugar. 'Di ba? Pinasaayos, pinaganda para po hindi po ito maging kumbaga madilim, makalimutan yung mga madidilim na nakaraan at hindi na po ito muling magamit sa kasamaan o magamit po sa kababuyan. Sana mapanatili po itong Malacanang na maayos at malinis at wala pong kahit anumang bahid ng kahit anuman na kababuyan para po yung mga salinlahi natin, mga anak ko, anak nyo, anak nating lahat, 'di ba, mga apo natin, makita pa nila ang Malacanang, maabutan pa nila ang Malacanang at makita pa nila ang isa sa pinakamakasaysayan na lugar dito sa ating bansa na nakatayo at malinis po mula sa tingin ng publiko, 'di ba? Walang lihim na hindi nabubunyag, lalo pa si Nino Barsaga ang ginawa ninyong diyan, tagakuha ng kalapate. Nako, buking na buking. Kaya pala yung isang vlogger galit na galit kaya PBBM kasi walang nagmamangkanor wala sigurong madalhan ng kanyang mga kalapate, 'di ba? Balita ko nga diyan ang bentahan ng kalapate diyan 120k. 120k daw po isang diyan, biruin niyo ganong kamahal ang kalapate diyan. Kaya pala buwisit na buwisit yung isang vlogger, walang kita, na wala ang sideline. So ngayon po nakikita natin sila nasa iba ng kampo, hindi naman ibang kampo, ibang paksyon, pero ganun pa rin, 'di ba? Kailangan niya sigurong magkaroon ng panibagong sideline. Kasi wala na yung sideline niya sa Malacanang. So yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayong lahat. Nasa mang panig kayo ng mundo. Ingat po kayo. Momo, chup chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first.